Magandang araw sa inyo. Gusto ko lang ibahagi ang isang nakakatakot na pangyayari na nangyari sa akin ilang taon na ang nakakalipas. Hanggang ngayon hindi ko pa rin lubos maisip kung paano ako nakaligtas o kung paanong ang isang simpleng pares ng tsinelas ang naging dahilan ng aking buhay. Tawagin niyo na lamang po akong Jomar. Nakatira ako sa isang maliit na bayan sa probinsya kung saan halos magkakakilala ang lahat. Dito, normal na ang mga kwento tungkol sa aswang. Mga nilalang na nambibiktima sa gabi, naninila ng laman ng tao at lumilipad sa dilim. Pero ako, hindi ko akalaing magiging totoo ang lahat ng iyon para sa akin. Nung araw na yon, kararating ko lang mula sa trabaho sa bayan. Medyo gabi na rin. Pero sanay na ako maglakad pa uwi sa madilim na kalsada. Wala namang ibang daan kundi ang sementadong kalsadang napapaligiran ng talahiban at kakahuyan. Tahimik ang paligid, maliban sa mga huni ng kuliglig at kaluskos ng hangin sa mga dahon. Pero nung papalapit na ako sa isang lumang punong balete, doon ko naramdaman ng kakaibang kilabot. Parang may nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang, pero tila may aninong gumagalaw sa gilid ng mata ko. Humigpit ang hawak ko sa dala kong plastic bag na may laman pang tinapay. Panghapunan ko sana. Naglakad ako ng mas mabilis, hanggang sa may narinig akong kaluskos. Hindi normal na kaluskos ng daga o ibon. Mabigat, mabagal, parang may sumusunod sa akin. Huminto ako. Pumikit, nakinig, pero wala. Pero pagmulat ko ng mata, nakita ko ito. Isang pares ng pula at kumikislap na mata ang nakatitig sa akin mula sa dilim. Doon ako kinilabutan ng todo. Alam ko na kung ano ang nasa harap ko. Aswang. Hindi ko na inisip kung ano ang gagawin ko. Tumakbo ako ng buong bilis. Naririnig ko ang mabilis na tunog ng yabag sa likuran ko, kasabay ng isang malalim na ungol. Isang tunog na hindi kayang gawin ng kahit sinong tao. Muntik na akong madapa, pero napansin ko ang isang bagay, ang tsinelas ko. Sa pagmamadali kong tumakbo, nalaglag ang isa kong tsinelas. At sa hindi may paliwanag na dahilan, bigla ako nakarinig ng malakas na hiyaw mula sa likod ko. Tila napaatras ang aswang. Para bang may kung anong bagay ang pumigil sa kanya. Hindi na ako nagdalawang isip. Iniwan ko ang tsinelas ko at buong bilis akong tumakbo pa uwi. Hindi ko na inisip kung ano ang nangyari sa likuran ko. Ang alam ko lang, may kung anong dahilan kung bakit hindi ako tinuloy ng aswang. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maintindihan. Paano ako nakaligtas? Ano ang meron sa tsinelas na yon? At ang mas nakakakilabot na tanong, babalik ba ang aswang para tapusin ang sinimulan niya? Pagkarating ko sa bahay, halos hindi ako makahinga sa sobrang pagod at takot. Agad kong isinira ang pinto. Inilak ang mga bintana at lumingon sa labas para tingnan kung sinundan ba ako ng aswang. Tahimik ang paligid. Wala akong nakitang kahit anong kakaiba. Pero hindi pa rin ako mapakali. Umupo ako sa sahig. Sinubukan pakalmahin ang sarili ko. Doon ko lang naalala, naiwan ko ang isa kong tsinelas sa kalsada. Pero mas lalo kong kinilabutan nang maalala ko ang nangyari. Bakit biglang umurong ang aswang ng malaglag ang tsinelas ko? Parang may kung anong pwerasang pumigil sa kanya. Nanginginig ang kamay kong kinuha ang natitirang isa. Luma na ito. Simpleng tsinelas lang na binili ng nanay ko sa palengke. Wala namang espesyal dito. Pero hindi ko maiwasang magtanong. Ano kung may alam ang nanay ko tungkol dito? Kinabukasan maaga akong bumangon at agad kong tinanong si nanay. Nay, may gusto kong itanong tungkol sa tsinelas na to. Sabi ko, sabay pakita ng natitira kong pares. Napatingin si nanay sa tsinelas. Saglit siyang natahimik. Tapos isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya.
Ano bang nangyari, Jomar? Tanong niya. Pero parang alam na niya ang sagot. Sinabi ko sa kanya lahat. Kung paano ko inatake ng aswang. Kung paano ko muntik ng mamatay. At kung paano naghiyaw ang halimaw ng malaglag ang tsinelas ko. Pagkatapos ko magkwento, nakita kong nanginginig ang kamay ni nanay habang hinahawakan ng tsinelas. Anak, hindi mo alam kung gaano ka kaswerte. Mahinang sabi niya. Napakunot ang noo ko. Bakit, Nay? Ano bang meron sa tsinelas na yan? Napatingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mukha niya. May isang bagay kang dapat malaman, anak. At dito ko nalaman ang sekreto ng tsinelas na yon. Napatingin ako kay nanay habang mahigpit niyang hawak ang tsinelas. Kita ko sa mukha niya ang bigat ng kanyang iniisip. Nay, ano bang meron sa tsinelas na yan? Tanong ko ulit, hindi na makapaghintay sa sagot. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Anak, hindi ito basta-bastang tsinelas. Ito ay gawa sa lumang balat ng baka na binindisyonan ng isang albularyo. Mahina niyang sabi. Napakunot ang noo ko. Bakit naman kailangan pang bindisyonan ng tsinelas? Tumingin si nanay sa labas ng bintana. Parang tiniyak niyang walang ibang nakikinig. Pagkatapos binalik niya ang tingin sa akin. Dahil may sumpa sa pamilya natin, Jomar. Mahina niyang sabi. Nalaglag ang pangako sa narinig. Sumpa? Anong sumpa? Hinawakan ni nanay ang kamay ko. Mahigpit at mainit ang hawak niya. Parang may takot siyang nararamdaman. Nung bata pa ako, may isang matandang babae na lumapit sa pamilya natin. Humihingi siya ng tulong, pero walang tumulong sa kanya. Galit siyang umalis at bago siya nawala sa paningin namin, may sinabi siya, isusumpa ko ang lahi niyo at kapag dumating ang tamang panahon, susunduin ko kayo isa-isa. Nanginginig ang boses ni nanay habang sinasabi yon. Kinaumagahan hindi na siya nakita ng kahit sino. Pero ilang buwan lang matapos yon, nagsimulang mawala ang ilang kamag-anak natin. Hindi nila alam kung paano, basta nawala na lang sila, parang nilamon ng lupa. Humigpit ang hawak ko sa tsinelas. Nay, ibig mong sabihin na may kinalaman to sa aswang na umatake sa akin? Tumango siya. Hindi lang basta aswang, anak. Baka siya mismo ang matandang yun. Dumagundong ang dibdib ko. Isang matandang babae, isang sumpa at isang halimaw na muntik nang pumatay sa akin. Hindi nagkataon at mas lalo akong kinilabutan sa sunod na sinabi ni nanay. Kung umatake na siya sa iyo, anak, ibig sabihin bumalik na siya. Hindi ako makapagsalita. Bumalik na siya. Ang matandang isinumpa ang pamilya namin at kung tama ang hinala ni nanay, siya rin ang aswang na muntik nang pumatay sa akin. Anong gagawin natin, Nay? Tanong ko. Pilit na pinapakalma ang sarili ko. Paano natin mapipigilan to? Napatingin siya sa hawak kong tsinelas. Ang tsinelas na yan, anak. Binigay yan ng isang albularyo bago siya mamatay. Sinabi niya sa akin na kahit anong bagay na may basbas ng banal na dasal at gamit mula sa hayop na malakas ang espiritu ay makakatulong laban sa aswang. Napatitig ako sa natitirang pares. Kaya siya nasaktan ng mahulog to. Tumango si nanay. Oo, pero hindi ibig sabihin ay hindi na siya babalik, Jomar. Sigurado akong babalik siya, mas galit at mas gutom. Napalunok ako. Pilit kong inaalala ang mukha ng nilalang na yon. Ang nanlilisik nitong mata. Ang halimuyak ng nabubulok na laman na nalalanghap ko habang tumatakbo ako palayo. Hindi ako maaaring manatili lang dito at maghintay. Anak, tawag ni nanay, halata ang kaba sa boses niya. May isa pang paraan para matapos to. Pero delikado. Tumingin ako sa kanya. Ano yun, Nay? Kailangan nating hanapin ang katawan niya. Napatigil ako. Ano po? Alam mo na hindi totoong anyo ang nakita mo. Kapag lumilipad ang aswang at naghahanap ng biktima,
Iniiwan nito ang kalahati ng katawan niya sa isang ligtas na lugar. Kapag natuntun natin yun at nawasak natin, hindi na siya makakabalik sa katawan niya. Napatitig ako kay nanay. Sinisiguradong seryoso siya sa sinasabi niya. Wawasakin namin ang katawan ng isang aswang? Paano kung mahuli niya kami bago namin magawa yon? Pero alam kong wala kaming ibang pagpipilian. Kung hindi ko siya uunahan, siguradong babalik siya. At baka sa susunod, wala na akong tsinelas na makakapagligtas sa akin. Huminga ako ng malalim. Pero nay, saan tayo magsisimula? Napatingin si nanay sa bintana. Sa lugar kung saan kanya inatake. Gabi na nang lumabas kami ni nanay. May dala akong lumang itak ni tatay habang si nanay naman ay may hawak na bote ng langis na may kahalong dinikdik na bawang at asin. Sabi niya ito raw ang isa sa mga pinaka-epektibong panlaban sa aswang. Tahimik ang daan habang binabaybay namin ang landas pabalik sa punong balete kung saan ako inatake. Mas malamig ang hangin ngayon at tila mas madilim ang paligid kahit may buwan sa langit. Anak, tandaan mo, bulong ni nanay habang naglalakad kami. Kapag natuntun natin ang katawan niya, wag na wag ka magdadalawang isip. Wasakin mo agad. Tumango ako, pilit na pinapalakas ang loob ko. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung handa ba talaga ako. Ilang minuto pa dumating kami sa ilalim ng punong balete. Tumigil kami sandali. Nakikinig kung may kakaibang tunog sa paligid. Wala kaming marinig kundi ang mahihinang huni ng kuliglig at lagaslas ng mga dahon. Hanggang sa biglang isang malalim at garalgal na tunog ang lumabas mula sa kakahuyan. Napatigil ako. Ang buong katawan ko'y biglan ng lamig. Narinig mo po ba yun, Nay? Bulong ko. Tumango siya. Diyan siya galing kagabi, hindi ba? Tumingin ako sa masukal na daan sa gilid ng puno. Ito ang direksyon kung saan tumakbo ang aswang matapos akong bitawan kagabi. Wala nang atrasan. Kailangan naming sundan ang bakas niya. Dahan-dahan kaming naglakad papasok sa madilim na kakahuyan. Bawat takbang ramdam ko ang panginginig ng katawan ko. Ang mga tuyong dahon sa lupa ay lumalangit-ngit sa ilalim ng mga paa namin. Tila ba nagbababala. At pagkatapos ng ilang minuto, doon namin nakita ang kalahating katawan ng aswang. Nakapatong ito sa isang malaking bato sa gitna ng isang bilog na bakuran ng mga baluktot na ugat. Ang kulay ng balat nito ay maputla at kulubot. Parang balat ng isang matandang bangkay. May malalalim na hiwa sa tagiliran kung saan dapat nakakabit ang itaas sa bahagi ng katawan nito. Nanigas ako sa takot. Huwag kang titigil, Jomar. Bago pa siya bumalik. Mahina pero matigas ang boses ni nanay. Mabilis kong hinigpitan ang hawak sa itak. Isa lang ang kailangang gawin. Tapusin ito bago pa siya dumating. Pero bago ako makagalaw, narinig ulit namin ang kakaibang tunog. Mas malapit, mas malakas. At bago pa namin napagtanto, may aninong lumitaw mula sa itaas. Bumalik siya. Bumagsak ang nilalang mula sa itaas at sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na hangin na sumalpok sa mukha ko. Nakita ko siya ng mas malinaw ngayon. Ang matandang aswang. Nakalutang ang kalahating katawan niya sa ere. May mahabang kuko at ang mga mata niyang pula ay nagliliyab sa galit. Anong ginawa ninyo? Umaalingaw-ngaw ang boses niya. Sobrang lalim at garalgal na parang hindi na pang tao. Mabilis kong hinawakan ng itak. Pero bago pa ako makagalaw, hinampas ako ng isang malakas na puwersa. Napalipad ako pabalik at bumagsak sa lupa. Jomar! Sigaw ni nanay. Mabilis akong bumangon kahit sumisigaw sa sakit ang likod ko. Nakita kong lumapit si nanay sa kalahating katawan ng aswang at agad na binuhusan ito ng banal na langis. Isang nakakapasong tunog ang pumailan lang sa ere, kasabay ng malakas na hiyaw ng aswang. Napalipad siya patras, tila nasusunog sa sakit. Huwag mong hayaang mahawakan ka niya, sigaw ni nanay.
Bumaling ang tingin ko sa katawan ng aswang. Nakita kong nanginginig ito. Parang sinusubukang bumalik sa lumulutang na kalahati nito. Hindi ako maaaring magdalawang isip. "Jomar, tapusin mo na," sigaw ni nanay. Buong lakas kong tinaas ang itak. Nasa harapan ko na ang katawan ng aswang, ang pinakamahinang bahagi niya. At sa isang iglap, pinalagpak ko ang itak pababa. Naputol ang katawan ng aswang. Kasabay nito ang isang nakakakilabot na hiyaw na umaalingaw sa buong kakahuyan. Ang lumulutang niyang kalahati ay nagsimulang mangisay, bumaluktot at unti-unting nadurog sa ere hanggang sa matunaw ito sa itim na usok. Napaluhod ako sa lupa, humihingal. Tapos na ba? Totoo bang tapos na ito? Tumingin ako kay nanay. Nakangiti siya, pero may mga luha sa kanyang mga mata. "Anak, tapos na ang sumpa." Huminga siya ng malalim. Hindi ako nakasagot. Napatingin na lang ako sa langit kung saan ilang segundo lang ang nakalipas. May halimaw na gustong kumitil sa buhay ko. Pero ngayon wala na siya. Tahimik ang gabi. Wala na ang nakakatakot na tunog. Wala na ang pulang matang nakatitig sa akin sa dilim. Tapos na nga. At sa unang pagkakataon pagkatapos ng lahat ng nangyari, nakahinga ako ng maluwag. Tahimik akong nakaupo sa lupa. Pinagmasdan ang abo ng natunaw na aswang. Ang paligid ay parang bumalik sa normal. Wala nang malamig na hangin. Wala nang nakakapangilabot na tunog. Lumapit sa akin si nanay at tinapik ang balikat ko. "Tapos na, anak," mahina niyang sabi. Tumango ako. Pakiramdam ko ay nawala ang isang malaking bigat sa dibdib ko. Sa wakas natapos na ang sumpang bumalot sa pamilya namin. Pero habang pauwi na kami ni nanay, may hindi mawala sa isip ko. Kung totoo nga sumpa ang dahilan ng lahat ng ito, may iba pa bang tulad namin? May iba pa bang pamilyang minulto ng matandang yon? At sigurado nga bang tapos na ang lahat? Pagka-uwi namin agad kaming naglinis ng katawan at nagsindi ng kandila para sa kaluluwa ng aswang. Kahit papaano, tao pa rin siya. Hating gabi na nang humiga ako sa kama. Pero kahit anong pilit kong ipikit ang mata ko, hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong naaalala ang pulang matang nakatitig sa akin. Ang nakakapangilabot niyang tinig at ang huling sigaw niya bago siya tuluyang nawala. Bigla akong napabalikwas ng bangon. Nang makarinig ulit ako ng kakaibang ik-ik ng isang hayop. Napalunok ako. Hindi yun totoo. Imahinasyon ko lang yon. Kinalma ko ang sarili ko at humiga ulit. Malalim na akong nakaidlip ng muling lumakas ang tunog. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko lang yun naisip. Narinig ko talaga. Dahan-dahan akong bumangon at tumingin sa bintana. Tahimik ang labas pero ramdam ko ang bigat sa hangin. Natila ba parang may nakatingin na naman sa akin. Dahan-dahan kong hinawi ang kurtina at sumilip. Sa ilalim ng ilaw ng buwan nakita ko ang isang babaeng nakatayo sa gitna ng bakuran. Matangkad siya, nakasuot ng lumang saya na kupas at punit-punit. Ang buhok niya ay mahaba at natatakpan ng mukha niya. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ako makagalaw. At bago ko pa maisara ang kurtina, dahan-dahan niyang itinaas ang mukha niya. Nakita ko ang kanyang mga nanlilisik na mata. At doon ko lang naisip, hindi lang pala isa ang aswang. May mas marami pa. At hindi pa tapos ang lahat. Mula noong gabing nakita ko ang babaeng nakatayo sa bakuran, hindi na ako mapakali. Kahit ilang beses kong kinumbinsi ang sarili ko na baka guni-guni ko lang yon, hindi ako makalimot sa pulang mata na tumingin sa akin. Pero hindi na siya muling nagpakita. Lumipas ang ilang linggo, unti-unting bumalik ang normal kong buhay. Hanggang sa dumating ang isang bagong muka sa aming baryo. Hapon noon papunta ako sa tindahan para bumili ng suka. Nang mapansin kong may isang babae sa may tabi ng balete. Nakaupo siya sa isang lumang bangko.
Hindi siya pamilyar sa akin. Payat siya, morena at may mahabang buhok na hinayaan niyang nakalugay. Nakasuot siya ng puting bestida, simple pero malinis. Napansin niya nakatingin ako kaya ngumiti siya. "Uy," bati niya. Nagulat ako. Uy," sagot ko naman. Hindi sigurado kung paano siya kakausapin. "Ikaw ba si Jomar?" Tanong niya bigla. Napakunot ang noo ko. "Oo, paano mo nalaman?" Ngumiti siya ulit, pero hindi niya sinagot ang tanong ko. Sa halip tumayo siya mula sa bangko at lumapit sa akin. Ako si Mara. Bagong lipat kami dito." "Bagong lipat?" Napatingin ako sa paligid. Wala akong narinig mula kay nanay na may bagong pamilya sa baryo namin. Pero bago pa ako makapagtanong, inunahan na niya ako. "Gusto mo bang maglakad-lakad muna?" Alok niya. "Bago lang ako rito, baka pwede mo akong ipasyal." Sa totoo lang hindi ako mahilig makipag-usap sa mga hindi ko kilala. Pero may kung anong kakaiba kay Mara. May taglay siyang hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung dahil ba yun sa paraan ng pagsasalita niya o sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Pero sa huli tumango ako. Sige ba, pero sandali lang Bibili lang ako ng suka sa tindahan." Sige, hintayin kita rito," sagot niya nakangiti. Simula noon madalas na kaming magkasama ni Mara. Ipinakilala ko siya kay nanay at sa ibang tao sa baryo. Pero napansin kong kakaunti lang ang nakakaalam tungkol sa kanya. Sa may kabilang dulo ng baryo kami nakatira. Medyo tago yung bahay namin kaya siguro hindi mo pa nakikita. Paliwanag niya minsan. Kahit ganun mabilis kaming naging magkaibigan. Lagi kami nagkukwentuhan sa ilalim ng puno. Naglalakad sa may ilog. At minsan nagkukulitan sa tindahan ni Aling Perla. Masaya ako dahil kahit papaano may bago akong kaibigan. Pero sa kabila ng lahat, may bumabagabag pa rin sa isip ko. Isang gabi habang nakaupo kami sa isang lumang bangko sa ilalim ng balete, tinanong ko siya, "Mara, bakit mo nga pala alam ang pangalan ko nung unang beses tayong nagkita?" Napatingin siya sa akin, hindi siya agad sumagot. At sa kauna-unahang pagkakataon simula noong nakilala ko siya, napansin kong naging seryoso ang mukha niya. Matagal bago sumagot si Mara sa tanong ko. Saglit siyang tumingin sa lupa parang may iniisip ng malalim. Napansin kong ngumiti siya ulit pero hindi na katulad ng dati. May kakaiba sa ngiti niyang yun na parang may tinatago. "Narinig lang kita sa mga tao rito. Alam mo naman, maliit lang ang baryo. Madaling makilala ang isa't isa." Sagot niya sa wakas. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bumigat sa dibdib ko. May kung anong hindi tama. Bago pa ako makapagtanong ulit, bigla siyang nagsalita. "Alam mo, Jomar, ilang araw na tayong magkaibigan pero hindi pa kita naimbita sa bahay namin." Nakatitig siya sa akin. Ang mga mata niya'y parang naghihintay ng sagot. Napalunok ako. "Ha? Ngayon?" Tumango siya. "Oo, konting inuman lang. Wala namang masama, di ba?" Nagdalawang isip ako. Hindi ako sanay pumunta sa bahay ng iba, lalo na't hindi ko pa kilala ang pamilya niya. Pero hindi ko rin gustong mapahiya siya. Sige, pero sandali lang sagot ko sa uli. Nakangiti siyang tumango. "Ayos. Paano sunduin kita mamayang 9:00? Pagka-uwi ko hindi ako mapakali. Bakit parang may mali? Naaalala ko ang pakiramdam ko nung una kong nakita si Mara. May kung anong kakaiba sa kanya. At ngayon imbitado ako sa bahay niya. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero bigla kong naalala ang huling pares ng tsinelas ko. Ang isa pang pares na gamit kong nakapagligtas sa akin laban sa aswang noon. Napatingin ako sa ilalim ng kama. Naroon pa rin ang tsinelas. Luma at pudpud na. Pero buo pa rin. May bahaging nagsasabi sa akin na dalhin ko to.
Kahit gaano pa ako kaduda sa pakiramdam ko, mas mabuti nang handa ako. Mabilis kong isinilid sa bag ang pares ng tsinelas saka lumabas para hintayin si Mara. Madilim na ang paligid nang sunduin niya ako. Tahimik ang baryo, tanging tunog ng mga kuliglig at lagaslas ng hangin ang maririnig. Naglalakad kami sa isang makipot na daan na hindi ko pa nadaanan noon. Habang papalapit kami sa tinutukoy niyang bahay, napansin kong walang kahit anong ilaw sa malalayong kabahayan. Parang wala nang nakatira sa paligid. Tumingin ako kay Mara. Malayo pa lang bahay niyo ano? Oo, kakaunti lang ang tao rito. Sagot niya hindi lumilingon. Ramdam ko ang bumibigat na pakiramdam sa dibdib ko. Bakit parang pakiramdam ko hindi ako ligtas? At bago pa ako makapagtanong ulit, huminto si Mara. Tayo na, sabi niya sabay turo sa isang lumang bahay sa dulo ng daan. Napalunok ako. Sa loob-loob ko alam kong may hindi tama. Pero huli na para umatras. Huminto ako sa harap ng bahay na tinuturo ni Mara. Luma na yon, madilim at tahimik. Ang buong paligid nito ay natatakpan ng mga matataas na damo. At ang mismong bahay ay gawa sa kahoy na may mga bahagi ng bulok. Parang matagal nang walang nakatira doon. Pero bago pa ako makapagtanong, hinawakan ni Mara ang kamay ko. Halika na Jomar, bulong niya, kasabay ng isang matamis na ngiti. Napilitan akong humakbang papasok. Sa loob halos wala akong makita. Ang liwanag lang ng buwan mula sa sirang bintana ang nagbibigay ng konting liwanag. Upo ka muna, kukuha lang ako ng maiinom mo, sabi niya. Pinanood ko siyang mawala sa isang madilim na bahagi ng bahay. Doon ko napansin na wala ni isang gamit sa loob. Walang mesa, walang silya, walang kahit anong palatandaan na may nakatira roon. Biglan nanlamig ang batok ko. May mali. Dahan-dahan akong umatras. Sinubukan lumapit sa pinto. Pero bago pa ako makalabas, Jomara, alis ka na agad? Napapitlag ako nang marinig ko ang boses ni Mara sa likod ko. Paglingon ko nakatayo siya sa dilim at may hawak na isang basong may lamang tubig. Jomar, uminom ka muna, sabi niya, inabot sa akin ang baso. Hindi ako kumilos. Ramdam kong may bumibigat na enerhiya sa paligid. Parang lumalamig ang hangin. Parang unti-unting lumalabo ang paningin ko. Huwag kang mag-alala Jomar, malinis yung tubig na yan, sabi niya. Pero may kakaiba sa tono niya. Napatingin ako sa mata niya at doon ko nakita, hindi na siya si Mara. Nagniningning sa dilim ang kanyang pulang mata at doon ko lang napagtanto, hindi ito bahay niya. Isang bitag ito. Nanlalamig ang buong katawan ko. Nakatitig pa rin sa akin si Mara, hawak ang baso. Ang kanyang mga mata hindi na maaliwalas at masaya. Pula na ang mga ito. At parang nag-aapoy sa dilim. Uminom ka na Jomar. Mas lumamig ang paligid. Hindi ako kumilos. Bitag ito. Pero paano ako makakaalis? Dahan-dahan kong sinilip ang pinto sa gilid ko. Malapit lang. Kaya ko bang tumakbo palabas? Ngunit bago pa ako makagalaw, isang pamilyar na tunog ang umalingaw-ngaw sa paligid. May kasama si Mara. Ramdam ko ang kilabot na gumapang sa katawan ko. May ibang presensya sa loob ng bahay. Hindi lang kaming dalawa. Biglang lumalim ang boses ni Mara. Bakit hindi mo pa iniinom yan? Napansin niyang hindi ko tinanggap ang baso. Kumibot ang labi niya sa isang hindi natural na ngiti. Alam mo bang wala nang nakakalabas sa bahay na to? Bulong niya. Tama na. Kailangan ko nang umalis. Sa isang iglap hinablot ko ang bag ko at hinugot ang tsinelas. Sinampal ko sa kanya ang tsinelas. Napaatras si Mara. Parang nasusunog ang balat niya. Hindi ko na hinintay ang susunod na mangyayari. Tumakbo ako palabas ng bahay. Pero paglabas ko natigilan ako. Sa harap ko sa kalsadang dinaanan namin kanina, nakahanay ang mga anino ng maraming nilalang. Pulang-pula ang kanilang mga mata. Napaatras ako.
Sa harap ko nakahanay ang mga anino ng maraming nilalang. Lahat sila may pulang mata, nakatitig sa akin. Pakiramdam ko'y natuyuan ako ng dugo sa katawan. Wala akong ligtas Pero hindi sila lumalapit. Tumingin ako sa kamay kong mahigpit na nakakapit sa lumang tsinelas. Ito ang pumipigil sa kanila. Narinig ko ang isang malalim na boses mula sa isa sa kanila. Hindi natin siya pwedeng galawin ngayon. Narinig kong ungol ng isa pa. Pero siya ang may kagagawa ng pagkamatay ni Matandang Felisa. Matandang Felisa? Nanlaki ang mata ko. Yung aswang na napatay namin ni nanay yun. Balang araw, mawawala rin ang proteksyon mo, bata. At sa oras na yon, napangisi ito, lumitaw ang mahahabang pangil. Kukunin ka na namin. Dahan-dahan silang umatras. Unti-unting naglalaho sa dilim. Si Mara o kung ano man talaga siya, ay huling tumingin sa akin. Nakatingin siya na parang alam niyang magtatagpo ulit kami. At sa isang iglap na wala silang lahat. Natahimik ang paligid. Ako na lang ang mag-isa. Nanginginig pa rin ang buong katawan ko pero pinilit kong bumalik sa amin. Pagdating ko sa bahay, niyakap agad ako ni nanay. Anak, anong nangyari sa'yo? Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat. Pero isang bagay lang ang sigurado. Hindi pa tapos ang lahat. At ngayon may isang bagay na kailangan kong alagahan ng gusto. Ang huling pares ng tsinelas ko. Simula noong gabing yun, hindi na ako mapakali. Kahit anong gawin ko, hindi ko makalimutan ang sinabi ng mga aswang. Na balang araw mawawala rin ang proteksyon ko. At sa oras na yun ay kukunin na nila ako. Napatingin ako sa ilalim ng kama kung saan nakatago ang lumang pares ng tsinelas. Ano ba talaga ang meron dito? Bakit ito ang nagligtas sa akin? Kinabukasan nagdesisyon ako magsaliksik. Mula nung bata pa ako, alam kong may paniniwala ang matatanda na epektibong proteksyon ng asin, bawang at mga dasal laban sa aswang. Pero bakit tsinelas? Nagpunta ako kay Aling Perla, ang may-ari ng lumang tindahan sa baryo namin. Matanda na siya at alam kong marami siyang alam tungkol sa mga lumang paniniwala. Aling Perla, may itatanong lang po sana ako. Sabi ko habang nakaupo sa bangko sa tapat ng tindahan. Ano yun, Jomar? Sagot niya, abala sa pag-aayos ng mga paninda. Bakit po ba may paniniwala na nakakapagtaboy ng aswang ang tsinelas? Natigilan si Aling Perla. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Kita ko sa mukha niya ang pagkagulat. Saan mo narinig yan? Tanong niya. Napalunok ako. May narinig lang po ako. Saglit siyang nanahimik. Pero pagkatapos ng ilang segundo, huminga siya ng malalim. Hindi lahat ng tsinelas, Jomar. May mga piling tsinelas lang. Yung gawa ng isang tao rito sa baryo natin. Bulong niya. Nanlaki ang mata ko. Sino po yun? Tumingin siya sa malayo. Para nag-aalangan. Si Mang Igme. Wala akong inaksayang oras. Agad kong tinungo ang bahay ni Mang Igme. Isang matandang sapatero na nakatira sa pinakadulong bahagi ng baryo. Matanda na siya. Halos hindi na lumalabas ang bahay. Pagdating ko, kumatok ako sa lumang pinto. Tao po, sigaw ko. Ilang saglit lang bumukas ang pinto at sumilip ang kulubot na mukha ni Mang Igme. Sino yan? Mahina niyang tanong. Ako po si Jomar. May itatanong lang po sana ako. Napatingin siya sa akin. Saka sa bag na hawak ko. Alam ko nakita niya ang bahagyang nakalabas na lumang tsinelas. At bago ko pa masabi kung bakit ako narito, biglang bumagsak ang pinto sa harap ko. Sinara niya ito. Napatras ako nang biglang sumara ang pinto. Ayaw niya akong kausapin. Pero hindi ako papayag. Kailangan kong malaman ang totoo. Kumatok ulit ako, mas malakas ngayon. Mang Igme, sandali lang po. Kailangan ko lang pong malaman ang tungkol sa tsinelas. Tahimik. Walang sagot mula sa loob. Pero hindi pa rin siya sumagot.
Napansin ko ang maliit na bintana sa gilid ng bahay. Dahan-dahan akong lumapit, sinilip ang loob. Sa loob nakita ko si Mang Igme. Nakatayo sa tabi ng isang luma at alikabok na aparador. Nakayuko, nanginginig ang balikat. Para bang may iniiyakan siya. Mang Igme, mahina akong tawag. Bigla siyang napalingon sa akin. Sa isang iglap bumukas ulit ang pinto. Hindi mo na dapat dinala yan dito. Bulong niya. Nakatingin sa bag ko kung saan nakasilip ang tsinelas. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Ano po bang ibig niyo sabihin? Naglakad siya papalapit sa akin. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang tungkod. Pero hindi galit ang tingin niya. Takot. Ano nangyari, bata? Paano mo ba nahanap yung tsinelas na yan? Tanong niya. Alam niyang espesyal ito. Huminga ako ng malalim. Walang silbi ang pagsisinungaling. Kasi po, may mga aswang pong gustong pumatay sa akin. Pero hindi sila makalapit dahil sa tsinelas na to. Liningon ko ang paligid. Tinitiyak na walang ibang nakikinig bago nagpatuloy. May mga aswang pong gustong pumatay sa akin. Pero hindi sila makalapit dahil sa tsinelas na to. Biglang nanlaki ang mga mata ni Mang Igme. Mabilis siyang lumingon sa paligid. Saka hinawakan ng braso ko. Pasok, dali! Bulong niya. Sa loob ng bahay niya, madilim at puno ng alikabok ang paligid. Sa gitna ng silid may isang lumang lamesa na puno ng lumang sapatos at gamit pang gawa ng tsinelas. Pinaupo niya ako at saka umupo rin sa harap ko. Tama ang hinala ko. Mahina niyang sabi. Isa yan sa mga huling pares ng tsinelas na nagawa ko. At alam kong darating ang araw na may makakahanap niyan at dadalhin sa akin dito. Pero bakit po? Tanong ko. Ano pong meron sa tsinelas na to? Bakit sila natatakot dito? Napabuntong hininga siya. Pagkatapos ng ilang saglit ng katahimikan, tiningnan niya ako ng diretso sa mata. Bata, bulong niya. Alam mo bang hindi ito basta-bastang tsinelas? Dugo ng isang aswang ang ginamit ko sa paggawa niyan. Dugo ng aswang? Halos hindi ko maulit ang sinabi ni Mang Igme. Tumango siya. Mabigat ang kanyang tingin. Hindi normal na tsinelas ang hawak mo, bata. Isa yan sa mga huling nalikang proteksyon laban sa kanila. Napalunok ako. Proteksyon? Pero paano po? Huminga ng malalim si Mang Igme. May ikukwento siya. Matagal nang may digmaan sa pagitan ng mga tao at ng mga aswang. Panimula niya. Sa loob ng maraming taon, marami ng paraan ang ginawa para labanan sila. Asin, bawang, dasal. Pero may isang bagay na hindi alam ng karamihan. Napalingon siya. Para bang bumabalik sa isang masakit na alaala. Ang tanging bagay na totoong makakapatay sa isang aswang ay kapwa dugo rin ng aswang. Nanlaki ang mga mata ko. Pero paano pong napunta ang dugo nila sa tsinelas na to? Tanong ko. Napatingin siya sa akin. Bumigat ang kanyang emosyon. Dati akong isang sapatero sa isang maliit na bayan. Minsan, may isang matandang babae ang lumapit sa akin. Humingi siya ng isang espesyal na pabor. Igme, sabi niya sa akin, gumawa ka ng tsinelas gamit ang balat ng halimaw. Halos hindi ako makapagsalita. Kilala siya sa amin bilang isang mangkukulam, sabi pa ni Mang Igme. At siya ang nagsabi sa akin kung paano ko gagamitin ang dugo ng isang aswang para gawing sandata. Kumunot ang noo ko. At ginawa niyo naman po. Tumango siya. Hindi ako naniniwala noong una. Pero isang gabi, nakita ko mismo kung paano pinatay ng isang aswang ang pamilya ng kapitbahay ko. Napakuyom siya sa kamao. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sinunod ko ang utos ng matanda. Ginamit ko ang dugo at balat ng isang patay na aswang. Saka ko inihalo sa goma ng mga tsinelas. Nagpantig ang mga tenga ko. At mula noon, lahat ng nakapagsuot ng tsinelas na yon, hindi magalaw ng kahit anong aswang. Parang lumamig ang paligid. Napatingin ako sa lumang pares ng tsinelas sa bag ko.
Ito ang dahilan kung bakit hindi nila ako magalaw. Ito ang dahilan kung bakit sila natakot. Mang Igme, ilan pong pares ang nagawa ninyo? Mahina akong sabi. Muling napabuntong hininga ang matanda. 3 lang. Napasingap ako. 3? Tumango siya. Ang isa nawala na. Ang isa sinunog ko. At ang natitira ay nasa iyo. Napalunok ako. Kung totoo ang sinasabi ni Mang Igme, ang suot kong tsinelas ang huling proteksyon na natitira laban sa kanila. At kapag nawala ito, wala na akong kaligtasan. Mang Igbe, napalunok ako. Alam kong delikado ang sitwasyon ko. Kapag nawala ang huling pares ng tsinelas ko, siguradong babalik ang mga aswang. Kaya kahit kinakabahan, direkta ko siyang tinanong. Pwede po ba kayong gumawa pa ng isa pang pares? Nanlaki ang mga mata ni Mang Igme. Halos agad siyang umiling. Hindi na ako gagawa pa niyan, bata. Pero po, tumigil ka na, Jomar. Hindi mo naiintindihan ang hinihingi mo. Putol niya. Kung gusto mong gumawa ako ng panibagong tsinelas, kailangan mong pumatay ng isa pang aswang. Halos suminto ang paghinga ko. Pumatay po? Tumango siya. Kailangan ko ng sariwang dugo at balat ng isa sa kanila. Walang ibang paraan. Nanlamig ako. Paano ko magagawa yon? Paano ko papatayin ng isang aswang? Tumingin ako kay Mang Igme. Umaasang may iba pang paraan. Pero nakita ko sa mukha niya ang bigat ng kanyang desisyon. Pero kahit makapatay ka ng isa sa kanila, hindi pa rin kita matutulungan. Bumuntong hininga siya. Napatigil ako. Bakit naman po? Tahimik niyang tiningnan ng kanyang nanginginig na mga kamay. Matanda na ako, Jomar. Tahimik na ang buhay ko. Ayoko nang guluhin pa. Pero po, alam mo ba kung anong dinala sa buhay ko nang huli akong gumawa ng ganyan? Muntik na akong patayin ng mga halimaw na yon. Halos sunugin nila ang bahay ko. Iniwan ako ng pamilya ko dahil sa sumpang yan. Putol niya. Kita ko ang takot sa kanyang mga mata. Maswerte ako nakaligtas ako noon. At ngayon, gusto ko na lang mabuhay ng tahimik. Hindi na kita matutulungan, bata. Bulong niya. Para bang bumagsak ang mundo ko. Hindi na siya gagawa ulit. Kapag nawala ang tsinelas na to, wala na akong proteksyon. At sa oras na yon, babalik sila para kunin ako. Hindi ako makatulog. Simula noong gabi kung kailan sinabi ni Mang Igme na hindi na siya gagawa ng panibagong tsinelas, hindi na ako mapakali. Paano kung mawala ang tsinelas ko? Paano kung bumalik ang mga aswang? At paano kung wala na akong proteksyon? Hanggang sa isang gabi dumating ang pagkakataon. Pinuntahan ko ang bahay ni Mara. Simula noong tinangka niyang patayin ako, siya agad ang naisip kong aswang na patayin. Dinala ko ang tsinelas. Pagpasok ko sa bahay niya, alam kong hindi na ako makakalabas ng buhay kung hindi ko siya mauunahan. Mara, ano ka ba talaga? Mahina akong sabi. Napatingin siya sa akin. Kita sa kanyang mukha ang pagtataka. Pero nang makita niyang hindi ako natatakot, unti-unti siyang umisi. At bago ko pa namalayan, nagbago ang kanyang anyo. Tumubo ang mahahabang kuko niya. Lumaki ang kanyang mga mata. Nangitim ang kanyang balat. At sa isang iglap, lumipad siya papunta sa akin. Naglaban kami. Kahit babae siya, sa anyo niyang yun, para siyang halimo na mas malakas pa sa 10 lalaki. Muntik na niya akong masunggaban. Muntik na niya akong mapatay. Pero hawak ko ang huling sandata ko, ang tsinelas. Sa huling sandali habang nasa ibabaw ko siya, isinampal ko ang tsinelas sa mukha niya. Gumalaw siya na parang nasusunog. Nagsisisigaw siya. Nanlilisik ang mga mata niya sa sakit. At bago pa siya makawala, isinaksak ko ang tsinelas sa lalamunan niya. At doon siya namatay. Kinabukasan dinala ko ang bangkay niya kay Mang Igme. Hinila ko ito at hinagis sa harap ng kanyang bahay. Nagising siya mula sa loob at nang makita niya ako, namutla siya. Mang Igme, may dugo na po ako ng aswang, sabi ko.
Pero kahit nakita niyang may dala akong bangkay, umiling siya. Hindi ko pa rin yan gagawin, Jomar. Sigaw niya. Parang pinuto lang hininga ko. Ayoko na ulit madamay sa gulong ito. Kunin mo na ang bangkay na yan at umalis ka na. Pero hindi ako umalis. Hindi ako gumalaw. Nagbantay ako sa harap ng bahay niya magdamag. Hindi ako umalis kahit anong sabihin niya. At nang mag-aalas 2 ng madaling araw, biglang bumukas ang pinto. Dahan-dahang lumabas si Mang Igme. May dalang kutsilyo sa kamay niya. Tiningnan niya ako sa mata, bumuntong hininga at sinabing, gawin na natin ito habang sariwa pa ang dugo niya. Tahimik si Mang Igme habang tinatanggal ang balat ni Mara. Hindi ko na tiningnan ng matagal, mas lalo lang akong nasusuka. Pero kahit nanginginig ako sa kaba, alam kong ito lang ang paraan para makasigurado ako ligtas. Habang nagtatrabaho si Mang Igme, naririnig ko ang mabibigat niyang buntong hininga. Halatang ayaw niya itong gawin, pero hindi siya tumigil. Alam niyang wala na siyang magagawa. Hindi ako titigil hanggat hindi niya tinatapos ang tsinelas. Makalipas ang ilang oras, tinawag niya ako. Jomar, dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Sa ibabaw ng luma niyang mesa, nakalatag ang isang pares ng itim na tsinelas. Mukhang ordinaryo, pero may kakaiba sa itsura nito. Parang humihinga, parang may buhay. Ang tsinelas na yan, mas malakas kaysa sa unang pares mo, sabi ni Mang Igme. Napatingin ako sa kanya. Mas malakas? Tumango siya. Dahil sariwa pa ang dugo at balat ng aswang na ginamit ko dyan, mas mabangis ang sumpang nilagay ko dyan. Napalunok ako. Sumpa? Oo. Hindi lang proteksyon ang ibibigay ng tsinelas niyan, Jomar. May kapalit din yan. Tumitig siya sa akin. Kumunot ang noo ko. Ano pong kapalit? Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Hindi ko alam kung anong epektibo nito sa'yo. Pero isang bagay ang sigurado. Simula ngayon, hindi ka na magiging isang ordinaryong tao. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ni Mang Igme. Hindi na ako magiging ordinaryong tao? Inulit ko. Tumingin siya sa tsinelas sa harapan ko. May ginamit akong ibang pamamaraan para gawin yan, Jomar. Mas malakas yan kaysa sa dati mong tsinelas. Pero mas delikado rin. Delikado po. Napakunot ang noo ko. Paano naman po? Tumitig siya sa akin. Mabigat ang kanyang tingin. Hindi ko alam kung paano mo mararamdaman. Pero tandaan mo to. Kapag masyado mong inabuso ang lakas na yan, baka ikaw mismo ang maging halimaw. Nanlamig ako. Ano bang ibig niyong sabihin? Bumuntong hininga si Mang Igme. Ang balat ng aswang ay may buhay. Kahit patay na siya, may natitirang bahagi ng kanyang pagkatao sa bagay na ginawa ko. Napatingin ako sa tsinelas. Bigla akong kinilabutan. Parang may malamig na hangin na lumabas mula rito. Baka dumating ang araw na ang sumpa ng tsinelas na yan ay magpanggap bilang proteksyon. Pero sa totoo lang, unti-unti ka nitong kakainin. At kapag dumating po ang araw na yun, hindi lang aswang ang magiging kalaban mo, Jomar. Sarili mo na rin. Pagka-uwi ko, hindi ko magawang isuot ang bagong tsinelas. Tinitigan ko lang ito sa mesa ko. Parang may gumagalaw sa loob. Para bang humihinga. Kapag masyado mong inabuso ang lakas na yan, baka ikaw mismo ang maging halimaw. Iyan ang paulit-ulit na pumapasok sa isip ko. Ang babala ni Mang Igme. Pero wala akong ibang proteksyon. Kailangan ko ito. Kinabukasan habang naglalakad ako sa kalsada, ramdam kong may nakatingin sa akin. Mga matang nagmamasid, nag-aabang at nagpaplano. Tama ang hinala ko. Hindi pa tapos ang laban. Muling babalik ang mga aswang. At kapag dumating ang araw na yun, handa akong lumaban. Kinuha ko ang tsinelas mula sa loob ng bag ko. Tumitig ako rito. At sa huling sandali ng pag-aalinlangan, isunuot ko ito at doon nagsimula ang pagbabago.
Pagkapasok ng mga paa ko sa tsinelas, parang may humawak sa akin. Napahinto ako. Parang may mahigpit na yakap mula sa lupa. At saka ko yun narinig. Ang bulong. Mahinang pabulong na tinig. Dumadaloy sa loob ng utak ko. Malalim at malamig. Nakatadhana ka na. Kami ay nasa iyong dugo na. Nanlaki ang mga mata ko. Napatras ako. Pero hindi ko na naalis ang tsinelas. Para itong nakadikit na sa balat ko. Tumoble ang tibok ng puso ko. Tumayo ang lahat ng balahibo ko. At saka ko napansin. Wala akong anino. Naglaho ang anino ko. O baka hindi na ito sa akin. Napalunok ako. Hindi makapaniwala sa nakikita ko. Wala akong anino. Pero sa gilid ng mata ko, may isang bagay na gumagalaw sa sahig. Isang aninong hindi na sa akin. Nakatadhana ka na. Muling dumaan ang bulong sa isip ko. Mas malinaw, mas matalim. Napaatras ako, pero bawat hakbang ko, sumusunod ang anino sa akin. Hindi ito anino ko. Anino ito ng isang nilalang na hindi ko nakikita. Bigla akong napasigaw. Hinubad ko ang tsinelas at itinapon ito sa kabilang dulo ng kwarto. Tahimik ulit ang paligid. Pero nang tumingin ako sa sahig, nandoon pa rin ang anino, nakatingin sa akin. Kahit wala na akong suot na tsinelas, hindi ko na kinaya. Kailangan kong bumalik kay Mang Igme. Kahit anong sumpa ang meron sa tsinelas na ito, hindi ko kayang intindihin ito mag-isa. Dali-dali akong tumakbo papunta sa bahay niya. Pero bago pa ako makalapit, narinig ko ang isang nakakatindig balahibong sigaw mula sa itaas ng bubong niya. Isang malalim, mahaba at dumadagungdong na sigaw. Napahinto ako, napatingala, at sa sandaling yon, nakita ko ito. Isang malaking nilalang, itim ang balat, mahaba ang mga pakpak, at sa isang iglap, bumagsak ito kay Mang Igme at hinablot siya. Tinawag niya ang pangalan ko habang tinatangay siya ng aswang pataas. Napamura ako. Hinabol ko sila pero mabilis lumipad ang aswang. Kitang-kita ko kung paano lumayo sa akin si Mang Igme. Nakikipagbuno pa siya sa nilalang na parang hahatakin siya sa impyerno. Parang may sariling isip ang mga paa ko nung mga oras na yon. Dinala ako ng tsinelas sa mismong kuta ng mga aswang. Nagmamadali akong tinungo ang kuta ng mga aswang. Hindi ko alam kung paano ko nalaman kung saan sila matatagpuan. Pero para bang may gabay na nagtutulak sa akin. Habang mas lumalapit ako, napansin kong lumilinaw ang aking paningin sa dilim. Ang mga anino ng puno, ang malalalim na bakas sa lupa, ang mahinang paggalaw ng mga hayop sa paligid. Lahat sila ay kitang-kita ko. Parang biglang naging mas matalas ang aking mga pandama. Dahil ba ito sa tsinelas? Napansin kong nag-iba ang pakiramdam ng aking katawan. Mas mabilis ang tibok ng puso ko. Pero hindi dahil sa takot, kung hindi sa kakaibang sigla na nararamdaman ko. Para akong may lakas sa hindi akin. Isang lakas na nagmula sa mismong bagay na iniwan sa akin ni Mang Igme. At doon ko napagtanto, hindi lang proteksyon ang ibinigay sa akin ng tsinelas. Binago na rin ito ang aking pagkatao. Pagdating ko sa kuweba, naroon na nga ang mga bantay. 4 na aswang ang naglalakad-lakad sa harap ng pasukan. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa dilim. Nakayuko ako sa likod ng mga talahiban. Pinagmamasdan sila. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Dahan-dahan akong lumapit, hawak ang aking tsinelas sa magkabilang kamay. Bago pa man sila makapag-react, sinugod ko sila ng buong bilis. Ang una kong tinamaan ay sumubsob sa lupa. Walang buhay. Ang pangalawa sinubukan akong sugurin. Pero sa isang mabilis na iwas, hinataw ko siya sa mukha gamit ang tsinelas. Nagliyab ang balat niya. At isang nakakapasong sigaw ang lumabas sa kanyang bibig bago siya bumagsak, nangingisay. Ang dalawa pang natira ay umatras
halatang natatakot. Pero bago pa sila makatakbo, inunahan ko na sila. Isa pang hataw at ang pangatlong aswang ay bumaligtad sa ere bago bumagsak ng matigas sa lupa. Ang huling natira ay nanginginig habang gumagapang paatras. Hindi ko siya pinatay. Hinawakan ko siya sa leeg at isinandal sa pader ng kuweba. "Nasaan si Mang Igme? At nasaan ang pinuno ninyo?" Sigaw ko. Halos hindi siya makapagsalita sa takot. Pero sa kalaunan ay itinuro niya ang direksyon, papasok sa kuweba. Doon sa pinakaliblib na bahagi, nakatago ang kanilang pinuno. Pinakawalan ko siya. Hindi dahil sa awa, kundi dahil gusto kong ipamalita niya sa mga kasamahan niya kung sino ang dumating. Pagpasok ko sa kuweba, hindi ko inaasahan ang aking nakita. Walang sumugod sa akin. Walang nagbantang pumatay sa akin. Lahat sila natatakot. Nagtago ang ibang aswang sa kanilang mga lungga. Ang ilan ay nakatitig lang sa akin. Ang kanilang mga mata ay puno ng pangamba. Hindi ko alam kung bakit. Pero pakiramdam ko, hindi lang basta dahil sa akin, kundi sa tsinelas na hawak ko. Sagrado ito para sa kanila. Isang bagay na hindi nila maaaring labanan. Isang matandang aswang ang lumapit, nanginginig, at marahan niyang itinuro ang daanan papunta sa pinakaloob na bahagi ng kuweba. Walang pag-aalinlangan, tumuloy ako. Doon ko nakita si Mang Igme. Nakatali siya sa isang lumang kahoy. Mukhang mahina at lupaypay. Ang kanyang mga mata ay halos nakapikit na. Tila hinihintay na lang ang kanyang kapalaran. Agad ko siyang nilapitan at kinalas ang mga lubid niya. "Mang Igme, kailangan na nating umalis dito," bulong ko. Pero mahina siyang umiling. "Iho, ipakita mo muna sa akin ang tsinelas," bulong niya. Nagtaka ako. "Bakit po?" "May pakiramdam akong may nawawala sa kapangyarihan nito. Kailangan ko itong suriin." Nag-aalinlangan ako pero sa huli inilabas ko ang tsinelas at tinayaan siyang hawakan ito. At sa sandaling yon nagbago ang lahat. Biglang bumaligtad ang kanyang mata. Nag-itim ang kanyang balat. At isang malalim na tinig ang lumabas sa kanyang bibig. "Tanga ka, Jomar." Si Mang Igme. Hindi na siya si Mang Igme. Siya na ang pinuno ng mga aswang. Sinaniban siya ng halimaw at hindi ko na siya mailigtas. Sinugod niya ako ng buong lakas. Halos hindi ko na naiwasan ang kanyang mga suntok at ampas. Masyadong mabilis, masyadong malakas, pero hindi ako umatras. Pinilit kong labanan siya gamit ang tsinelas. Pero sa bawat hataw ko, ramdam kong nasasaktan siya. Pero ramdam ko ring unti-unting nawawala si Mang Igme. Hanggang sa isang saglit ng katahimikan bigla siyang tumigil. At doon ko narinig ang kanyang tunay na tinig. Jomar, mahina niyang sabi. Kita ko sa kanyang mga mata ang pagmamakaawa. Alam niya na wala ng paraan para mailigtas siya. "Iho, tapusin mo na to." Nanghina ako sa sinabi niya. "Mang Igme, hindi ko kayang patayin ka. Jomar, kailangan." At sa huling pagkakataon, pinatibay ko ang loob ko. At sa isang iglap, pinatumba ko ang halimaw. At kasama nito, bumagsak si Mang Igme. Niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi ko napigilan ang luha ko. Siya ang nagturo sa akin ng lahat. Tungkol sa buhay, tungkol sa aking sarili. At ngayon wala na siya. Makaraan ng ilang taon, dahil sa aking tapang, ginawa akong kapitan ng aming baryo. Ginamit ko ang lahat ng natutunan ko mula kay Mang Igme upang protektahan ang aking bayan. Pero isang bagay ang hindi ko sinabi sa kahit kanino. Itinago ko ang tsinelas. Dahil alam kong balang araw, kakailanganin ito muli ng susunod na henerasyon. At kapag dumating ang panahong yun, maghihintay ako dahil hindi pa tapos ang laban.